Itong dalawa, tatanggalin din yan. Then itong tatlo na to, tatanggalin din. Then tanggalin lang to. So ngayon, tatanggal na lahat ng tornilyo. Then, pwede niyo yung bukahin para umangat. Dahan-dahan lang. So, tandaan niyo yung placement. Then, ito tatanggalin. Ito tatanggalin to. So, para makuha niyo to. So, ayan. Pag nakuha na to, para ma-open yung pinaka-gearbox, tatanggalin nyo lang lahat ng tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kahit hindi na to tanggalin, unplug nyo lang to bago nyo tanggalin yung motor. So, ayan. Pag nabuksan nyo na yan, sir, madali nyo nang ma-align lahat kagad. Kailangan nyo munang tanggalin yung spring para hindi siya tumalsik. So, paano magtanggal ng spring ng gearbox? Flat screw, then push, twist. Yan. So, para matanggal nyo na siya. So, pag natanggal na lahat ng tornilyo, i-angat nyo muna itong mga wire na to para hindi siya sumabit. Yan. Kasi ibubuka natin yung gearbox. Sabit kasi yan. So, mas maganda dito yung muna ibuka. Tapos itong magazine contact na to, kailangan ihiwalay. Yan. So pag yan isinama nyo pa taas, medyo may ipit. So ayan, open na siya. Picturean nyo na lang yung placement para hindi nyo makalimutan, lalo na tong anti-reverse latch na to. Ito kasi yung pwesto nya, no? Ganyan dito. Nakalagyan. Kasi yun yung pinaka anti-reversal yan. Minsan kasi may instances na ito umiipit po ito
suddenly dito sa sector gear. Minsan nangyayari yun, pero sobrang dalang. Minsan kasi pagka papalit-palit tayo ng trigger, hindi natin namamalayan na umipit na pala siya, akala natin robot na pala umipit na dito. Yan, pagka ano na yan, pagka nai-align naman na maayos, wala nang gagalun ulit. O minsan, dito sa may trigger contact may nasusunog. Yan. So, kailangan lang yung either lihain para magkaroon ng connection ulit.